Well, hi, Jam Magno. May gusto sana ako sabihin sa'yo eh. Try mong pumapak ng kape. Alam mo ako yung kinikilabutan sa mga sinasabi mo. You really have the nerve, no? Na magsabi na, you are more better than Vice President Sara Duterte. Anong kredibilidad mo? Try mo nga i-search sa sarili mo sa Google. Search mo. Ano yung merong lalabas sa pangalan mo? Go now na. Paano mo nasabing mas magaling ka kay Vice President Sara Duterte? What is your credibility, girl? And now, propaganda nyo is the word brat. So what? Di ba nga mas okay yun? Brat. Kasi mga brat, alam mo, yan yung mga pumapalag sa mga kondisyong hindi tama. Sa mga magulang nila na, alam mo na, since ginaganyan nyo siya ginaganyan siya ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ano bang gusto nyo? Maging mabait pa? Parang gusto nyo, kinakawawa na nga Mag-God bless you pa. Natural kahit sinong tao ganyanin. Hindi na magiging mabait sa inyo. Diba? Tsaka pwede ba huwag tayo magplastika dito? Lahat naman tayo sa buhay natin dumating din yung pagiging brat natin. Depende na lang kung paano tayo inaapi. Ganon din yung gagawin natin pang gano'n, diba? Tanga. Yung mga Gen Z dyan na masyadong nakikinig kay Miss Jam Magno, nakakaawa kayo. Accountability ka mo, wala. Dahil sobrang kaka-computer tsaka cellphone nyo masyado nang nilamon. Yung utak nyo ampaw. Number 1, accountability ba ka mo? Wala si Vice President Sara Duterte nun. Look, kung bakit siya tatakbo ngayon na bilang presidente. Kasi alam niyo kung bakit? She is taking accountability why this is happening. Bakit nagkaganito yung Pilipinas? Because nag-giveaway siya. Pinagbigyan niya si Marcos. So siya, parang feeling niya, di ba? Kung hindi niya pinagbigyan, kung hindi niya inayaan na si Bongbong Marcos yung umupo, hindi ganito yung kinasasadlakan natin ngayon. So, feeling niya, siya yung may kasalanan nun. And now, she wants to correct all those mistakes na akala niya siya yung may kagagawan. Diba? Ganun siya. Tinitake niya accountability for that. For all of this shit na nangyayari sa atin. Pangalawa, no transparency. Mga Gen Z talaga ngayon. May podcast pa kayo, mga bobo na. Kowa na yun. Sana ang tagal na nakulong yan. Sana ang tagal hindi pa payag yung mga kung may butas na for transparency. Lalo na kung ano na ginagawa nilang butas para lang makulong nga, di ba? Di sana noon pa lang. Ibig sabihin, wala silang makitang maling ginawa. Transparent na transparent yun mga bobo. Pangatlo, nagigil talaga ako sa putang inang. Sabi, magnanakaw. Ayaw niyo sa magnanakaw. Lahat ng sinabi nyo, alam nyo, inumpisan sa accountability, transparency, then now, magnanakaw. Sentido ka mon. Ulitin nyo pa ulit-ulit. Tapos isipin nyo, habang sinasabi niya yun, yung record ni Marcos. Ulit-ulitin yun. Walang accountability, walang transparency, at saka magnanakaw. Na perfect nyo yung description ni Marcos. Yan na yan. Hindi si Vice President Sara. Si Bongbong yan. Perfect. Ito naman si Jam Magno. Okay na sana Nagparetoke ka na nga ng mukha Kaya medyo gumanda ka. So, medyo gumanda yung ugali mo nun Kaya lang talaga kahit magparetoke ka naman kapag pangit ka talaga pangit ka. Kasi alam mo bakit? It only reflects on your attitude. Ang sama ng ugali mo, palibasa pangit ka kasi talaga Hindi natatakpan ng plastic surgeon yung pag-uugali. Kaya totoo talaga yung kasabihan Basta pangit, masama ugali. The nerve. Lakas ng loob nitong pangit na ito magsabi na mas magaling ka kay Sara Duterte. Ulul! Mas magaling ka naman pala talaga Dumoble cara. Dati maka Duterte itong pukin ng inan to. Pumaldo kasi, paldo. Tama yan, kailangan mo ng maraming pera para mapalatidahan yung mukha mo ng bongga. Kasi, hindi ka kayanin ng mga
Kaya, ganun talaga para medyo ma-perfect yung pagmumukha mo. Kaso kahit ang dami ng pera mo, yung ugali mo, hindi napaparito ka yan, girl. Kaya ang gawin mo, pumapa ka ng kape. Jam magna. Bagay kayo magsama ni Claire. Usap kayo ni Claire Castro pag may time. Tang ina nyo.